Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso. At kasama sa bawat kwentuhan, narito na naman ang inyong lingkod upang buksan ang isang aklat ng buhay, isang salaysay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sinasabi nila, ang mga mata daw ang bintana ng ating kaluluwa. Pero paano kung ang mga matang pinagkakatiwalaan mo ay isa palang tabing, isang pagkukunwaring nagtatago ng mapait na katotohanan? Paano mo malalaman kung sino ang tunay na tapat, kung ang mismong paningin ay hindi na mapagkakatiwalaan? Samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ng Hacienda de Sinagtala, isang lugar kung saan ang tiwala ay isang kayamanang mas mahirap pang hanapin kaysa ginto. Nang tumigil ang sinasakyang tricycle sa harap ng dambuhalang tarangkahan ng Hacienda de Sinagtala, sandaling napigil ni Talarosas ang kanyang paghinga. Ang bakal na tarangkahan na may masalimuot na disenyo ng araw at mga bituin ay napakataas at tila ba kayang lamunin ang maliit na baryo na kanyang pinanggalingan. Sa isip niya, ikinumpara niya ito sa kinakalawang na tarangkahan ng kanilang munting bakuran, isang paalala ng napakalaking agwat sa pagitan ng mundong kanyang kinalakihan at ng mundong papasukin niya ngayon. Humigpit ang hawak niya sa kanyang luma at may kapirasong tas-tas na bag. Sa loob niyon ay naroon ang iilang piraso niyang damit at ang litrato ng kanyang nanay na may sakit, ang nag-iisang dahilan kung bakit niya nilunok ang kanyang kaba at tinanggap ang trabaho sa lugar na ito para sa gamot ni inay, para sa pag-asa na muli itong lalakas. Iyon ang kanyang dasal sa bawat paghinga. Bumukas ang isang maliit na pinto sa gilid ng malaking tarangkahan at sumilip ang isang gwardiyang naka-uniforme. "Ikaw ba si Tala Rosas?" tanong nito sa seryosong boses. Tumango si Tala, pilit ng ngumiti. "Opo, ako po." Pinapasok siya ng gwardiya at mula sa sandaling iyon, tila ba siya ay napunta sa ibang mundo. Ang daan papasok ay napapalibutan ng perpektong pagkakatabas ng mga halaman at mga puno ng jacaranda na namumulaklak ng kulay lila. Sa gitna ng malawak na hardin ay may isang fountain na may mga batong anghel na nagbubuga ng tubig. Ang lahat ay perpekto, malinis at tahimik. Isang katahimikang nakakabingi para sa isang dalagang sanay sa ingay ng palengke at tawanan ng mga kapitbahay. Sinalubong siya ng isang matandang kasambahay na nagpakilalang si Manang Ising. "Halika, iha. Hinihintay ka na ni Doña Maharlika," sabi nito sa mahinang boses, ngunit may bahid ng pag-iingat sa mga mata nito. Dinala siya nito sa loob ng mansyon at muling namangha si Tala. Ang sahig ay gawa sa makintab na kahoy na kaya mo nang manalamin. Ang mga muebles ay mukhang mas matanda pa sa kanyang lola at ang mga pader ay napupuno ng mga pinta na tila ba nakatingin sa kanya. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa nara. Kumatok si Manang Ising ng 3 beses bago ito marahang binuksan. "Donya, narito na po si Tala," anunsyo nito. Ang silid ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa makapal na kurtina. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang wheelchair ay ang anino ng isang babae. Habang papalapit si Tala, unti-unti niyang naaninag ang itsura nito. Si Doña Maharlika Soliman ay may buhok na kulay abo na, maayos na nakapusod, at nakasuot ng isang simpleng bestidang kulay krema. Ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila ba isang maskarang gawa sa porselana. At ang kanyang mga mata? Ang mga mata niya ay nakatingin sa kawalan, may kaputian na tila ba tinatakpan ng ulap. "Ikaw si Tala?" ang tanong ng Donya. Ang boses nito ay malamig at matinis, tila ba basaging kristal. "Opo, Doña Maharlika," sagot ni Tala, bahagyang yumuko. "Alam mo ba kung bakit ka narito?"
Para po maglingkod sa inyo, Donya. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, iginalaw nito ang kanyang kamay, kinakapa ang mesang nasa kanyang tabi. Gusto ko, laging malinis ang silid na ito. Ayoko ng alikabok. Ayoko ng anumang bagay na wala sa lugar. Bilang aking personal na alalay, ikaw ang aking magiging mata at kamay. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Donya. Makakaasa po kayo. Habang nagsasalita si Tala, isang lalaki ang pumasok sa silid. Matangkad ito, makisig, at may isang ngiting kayang magpatigil ng hininga. Tita, nandito na pala ang bago nating kasama. Sabi ng lalaki sa isang malambing na boses. Lumapit ito at magalang na humalik sa pisngi ni Doña Maharlika. Kumusta ka na, Tala? Ako si Gideon Montenegro, ang pamangkin ni Tita. Magandang araw po, Ginoong Gideon. Bati ni Tala, na bahagyang namula. Huwag kang mag-alala, mabait si Tita. Bulong ni Gideon, na may kasamang kindat. Medyo masungit lang minsan dahil sa kanyang kalagayan. Pagpasensyahan mo na, ha? Ngumiti lang si Tala bilang tugon. Tila ba isang sinag ng araw ang pagdating ni Gideon sa madilim na silid na yon. Sige na, iwan na ninyo ako, utos ni Doña Maharlika. Tala, bumalik ka mamayang hapon. May ipag-uutos ako. Nagsimula ng maglakad pa atras sina Tala at Gideon nang biglang may narinig silang mahinang kalansing. Mula sa buhok ni Doña Maharlika, isang pamilyar na bagay ang nahulog at gumulong sa sahig na kahoy. Isang suklay na may perlas. Napatigil si Tala. Nakita niya ang kislap ng perlas sa sahig, ilang pulgada lang mula sa gulong ng wheelchair. Tiningnan niya si Doña Maharlika na hindi man lang kumibo. Tila walang kamalay-malay sa nangyari. Tiningnan niya si Gideon na nakatingin din sa suklay ngunit tila naghihintay ng kung ano. Walang pag-aalinlangan na lumapit si Tala. Dahan-dahan niyang pinulot ang suklay. Nakita niya na ito ay luma na, ngunit napakaganda. Bago ito ibalik, ipinunas niya muna ito sa laylayan ng kanyang malinis, ngunit kupas ng blusa, tinitiyak na walang alikabok na dumikit dito. Lumapit siya sa Donya. Doña Maharlika, sabi niya sa mahinang boses. Nalaglag po ang inyong suklay. Iniabot niya ang kamay ng matanda at maingat na inilagay ang suklay sa palad nito. Naramdaman ni Tala ang bahagyang panginginig ng kamay ng Donya nang hawakan nito ang perlas. Salamat, sabi ng Donya, walang emosyon. Makaalis ka na. Yumuko si Tala at tahimik na lumabas ng silid. Kasunod si Gideon. Ang huling narinig niya bago isara ang pinto ay isang malalim na buntong hininga mula sa matanda. Nang makalabas, gumaan ang pakiramdam ni Tala. Naisip niya na marahil hindi naman magiging ganoon kahirap ang lahat. Ngunit sa loob ng madilim na silid, nang marinig ni Doña Maharlika ang huling pag-click ng pinto, nanatili siyang hindi gumagalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, nang nakabibinging katahimikan, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito malabo. Hindi ito kulay gatas. Ang mga mata ni Doña Maharlika Soliman ay matalas, matalim, at puno ng kalkulasyon. Nakatitig ito sa nakasaradong pinto. Tila ba kaya nitong sunugin yon sa tingin? Ang unang pagsubok ay tapos na. Lumipas ang unang linggo ni Tala sa Hacienda de Sinagtala na puno ng pag-iingat. Ang bawat kilos niya ay tila sinusukat, hindi lamang ng malamig na presensya ni Doña Maharlika, kundi pati na rin ng mga matang mapanuri ng ibang mga kasambahay. Siya ang baguhan, ang dayo, at ramdam niya iyon sa bawat pasimpleng sulyap at pabulong na usapan na tumitigil sa tuwing siya ay daraan. Tanging si Ginoong Gideon lamang ang tila bukas palad sa kanya. Laging may ngiti at mabuting salita sa tuwing sila'y magkakasalubong. Isang umaga, ipinatawag siya ni Doña Maharlika sa sala. Gaya ng dati, nakaupo ito sa kanyang wheelchair malapit sa bintana. Ngunit ngayon,
ay nakaharap ito sa direksyon ng hardin. Tila pinakikinggan ang huni ng mga ibon. Tala, sabi ng matanda, hindi lumilingon. Linisin mo ang buong sala. Gusto kong kuminang ang lahat ng naririto bago mananghalian. Darating ang aking abogado. Masusunod po, Donya, sagot ni Tala. Bago siya magsimula, may idinagdag ang matanda. Ang aking pitaka, pakilagay na lang dyan sa ibabaw ng maliit na mesa. Itinuro nito ang isang mesitang katabi ng kanyang upuan. Nariyan sa bulsa ng aking bestida. Kunin mo. Nag-aalangan man nakapain ang damit ng Donya. Sinunod ito ni Tala. Maingat niyang kinuha mula sa gilid na bulsa ang isang makapal na pitakang gawa sa balat. Mabigat ito at ramdam niya ang kapal ng lamang pera sa loob. Gaya ng utos, ipinatong niya ito sa mesita, sa isang lugar na madaling makakapa ng matanda. Nagsimula siyang maglinis ng buong sigasig. Pinunasan niya ang bawat muebles, nilinis ang bawat sulok, at pinakintab ang sahig hanggang sa halos masalamin na niya ang sarili. Para sa kanya, ang trabahong ito ay isang biyaya. At ang bawat patak ng kanyang pawis ay para sa kalusugan ng kanyang ina. Hindi niya binigyan ng pansin ang pitaka. Hindi iyon sa kanya. Ang tanging mahalaga ay ang sahod na matatanggap niya sa katapusan ng buwan. Habang abala siya sa pagpupunas ng isang malaking salamin, nakita niya mula sa refleksyon ang pagpasok ni Gideon. Mukhang napakabigat ng trabaho mo, Tala. Bati nito. May kasamang isang palakaibigang ngiti na palingon si Tala. Ayos lang po, Ginoo. Sanay po ako sa gawain. Sumandal si Gideon sa isang pader, pinagkrus ang mga braso. Nabalitaan ko, may sakit daw ang iyong ina? Ang tanong ay malumanay, ngunit may kung anong talim sa likod niyon na hindi napansin ni Tala. Napatigil si Tala sa kanyang ginagawa. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay tila isang haplos at kirot ng sabay. Opo, Ginoo. Medyo matagal na rin po siyang mahina ang baga. Malaki siguro ang gastusin sa gamot, sabi pa ni Gideon. Tila nakikiramay. Mahirap talaga ang buhay ngayon. Minsan, kahit anong sipag natin, hindi pa rin sapat. 'Di ba? Tumango si Tala. Ramdam ang bigat ng katotohanan sa sinabi nito. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Kaya laking pasasalamat ko po sa trabahong ito. Mabuti yan, sabi ni Gideon, at tinapik siya ng bahagya sa balikat. Basta kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling magsabi sa akin. Ituring mo na akong kaibigan. Pagkasabi niyon, ay ngumiti itong muli, at umalis na. Iniwan si Talang may kaunting gaan sa dibdib. Nang matapos ni Tala ang paglilinis, nagpaalam siya sa Donya para ihanda ang merienda nito. Pagkalabas niya ng sala, ilang saglit pa lamang ang nakalipas nang marinig niya ang isang sigaw na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang pitaka ko! Mananakaw! Nawawala ang pitaka ko! Ang sigaw ay nagmula sa sala. Mabilis na nagtakbuhan ang ibang mga kasambahay kasama si Manang Ising patungo sa pinanggalingan ng gulo. Sumunod si Tala. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas sa kaba. Naabutan nilang lahat si Doña Maharlika na nanginginig sa kanyang wheelchair. Ang mukha ay namumutla. Si Gideon ay nasa tabi na nito, hinahagod ang likod ng kanyang tiyahin. Tita, kalma lang po. Ano po ang nangyari? Tanong ni Gideon. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Tala. Ang pitaka ko. Iniwan ko lang sa mesa. Ngayon, wala na. Sabi ng matanda. Ang boses ay garalgal. Lahat ng mga mata ay napabaling kay Tala. Siya lang ang kasama ng Donya sa sala kanina. Siya ang huling nakita, malapit sa mesa. Nagsimula na ang bulungan, mga salitang kasing tulis ng karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Siya yung bago. Mukha pa namang mabait. Sabi na nga ba, mahirap magtiwala. Tala? Tanong ni Gideon.
Ang boses niya ay puno ng pagtataka at pagkadismaya. Wala ka bang nakita? Umiling si Tala. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala po. Naglilinis lang po ako. Hindi ko po, hindi ko po yun kinuha. Maniwala po kayo. Pero ikaw lang ang narito. Giit ng isang kasambahay. Donya, patawarin niyo po ako pero, sabi ni Tala, lumuhod sa harap ng wheelchair, baka po nailagay niyo lang sa ibang lugar. Baka po nahulog. Hanapin po nating mabuti. Tiningnan siya ni Doña Maharlika. Ang mga matang hindi nakakakita ay tila ba tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang mukha nito ay isang blangkong pader. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang iba ay nagkukunwaring naghahanap sa ilalim ng mga mesa at sa likod ng mga kortina, si Tala ay tumayo. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Saan huling umupo ang Donya? Saan ito kumilos? Binalikan niya sa isip ang bawat sandali. Ang wheelchair ay nasa tabi ng mesita. Lumapit siya sa kinauupuan ng Donya. Dahan-dahan, kinapa niya ang mga gilid ng malambot na upuan. Isinuksok niya ang kanyang kamay sa pagitan ng braso ng upuan at ng makapal na kutsyon. At doon, sa isang napakasikip at imposibleng kalagyan, naramdaman niya ang malamig at pamilyar na tekstura ng balat. Hinila niya ito palabas. Ang pitaka. Nandito po! Sabi niya sa nanginginig na boses. Iniabot ito sa Donya. Nandito lang po pala, Donya. Baka po naisuksok ninyo nang hindi sinasadya. Kinuha ito ni Doña Maharlika. Ngunit bago pa man niya ito makuha ng buo, hinawakan ng matanda ang kamay ni Tala na nag-aabot ng pitaka. Ang hawak ay mahigpit, halos masakit. At sa ilalim ng malamig na balat ng Donya, naramdaman ni Tala ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang panginginig, isang halos hindi mahahalata, ngunit malinaw na panginginig na tila hindi nagmumula sa galit o takot, kundi sa isang bagay na mas malalim at hindi niya maintindihan. Tumingala siya sa mukha ng Donya, naghahanap ng sagot, ngunit blanko pa rin ito. Nang mag-isa na lamang si Doña Maharlika sa malawak na sala, nanatili siyang nakaupo sa kanyang wheelchair, hawak-hawak ang pitakang naging sanhi ng kaguluhan. Hindi ang bigat ng salapi sa loob nito ang kanyang nararamdaman, kundi ang bigat ng alaala ng nanginginig na kamay ni Tala at ang desperasyon sa mga mata nitong lumuluha. Sa loob ng maraming taon, naging bato na ang kanyang puso. Ang tiwala, para sa kanya, ay isang salitang matagal nang nabura sa kanyang bokabularyo, pinalitan ng pagdududa at mapait na karanasan. Ang mga naunang kasambahay ay tila mga ahas na naghihintay lang ng pagkakataong manuklaw, nagnanakaw ng maliliit na bagay, nagsisinungaling sa kanyang harapan, inaakala na ang kanyang pagkabulag ay katumbas ng katangahan, kaya't nilikha niya ang mga pagsubok, ang nahulog na suklay, ang nawawalang pitaka, mga simpleng bitag para hukayin ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Inaasahan niyang mabibigo si Tala. Inaasahan niyang makikita niya sa mga mata nito ang parehong kasakiman. Ngunit iba ang nakita niya. Nakita niya ang dalisay na takot, ang katapatang handang lumuhod at magmakaawa hindi para sa sarili, kundi para patunayang malinis ang kanyang konsensya. Ang panginginig ng kamay niya kanina, habang hawak ang kamay ng dalaga, ay hindi panginginig sa galit. Iyon ay panginginig ng isang pader na matagal nang nakatayo, na ngayon ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Ang katapatan ni Tala ay tila isang matalim na sulo na tumagos sa kadiliman ng kanyang puso. At ginising nito ang isang anino na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Isang aninong may pangalan, Liwayway. Flashback. Ang ulan ay malakas,
humahampas sa mga salaming bintana ng hasyenda. Ngunit mas malakas ang sigawan sa loob ng kanyang opisina. Isang dalagitang liwayway ang nakatayo sa kanyang harapan. Basa ang buhok, ang mga matay puno ng pagsuway at nag-aalab na pag-ibig. Hindi ako pakakasal sa lalaking hindi ko mahal, inay. Sigaw ni Liwayway, ang boses ay basag. Wala kang utang na loob. Ang sagot ni Doña Maharlika, ang bawat salita ay tila latigo. Ang pangalan ng pamilyang ito, ang nakataya, ang hasyenda, at ipagpapalit mo ang lahat ng iyon para sa isang hamak na magsasaka na walang maipagmamalaki kundi ang putik sa kanyang mga paa. Mahal ko siya, inay. Hindi ba't iyon ang mas mahalaga? Tumawa si Doña Maharlika, isang tawang walang kagalakan. Ang pag-ibig ay hindi nakakain, Liwayway. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay isang kahibangan na lilipas din. Ang karangalan, ang pangalan, iyan ang mananatili. Kung gayon, wala na kayong anak, sabi ni Liwayway. Ang mga luhay tuluyan ng bumuhos. Dahil hindi ko kayang mabuhay sa isang mundong walang pag-ibig. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ang ningning sa mga mata ng kanyang anak. Ang sumunod na mga salitang lumabas sa bibig ni Doña Maharlika ang nagsilbing lason na pumatay hindi lang sa kanilang relasyon, kundi sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Kung lalabas ka sa pintong yan, kasama ang lalaking yon, huwag ka nang babalik. Para sa'kin, patay ka na. End of flashback. Ipinikit ni Doña Maharlika ang kanyang mga mata. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Sariwa na parang kahapon lang nangyari. At ngayon, sa hasyenda, may isang dalagang naglalakad na tila multo ng kanyang nakaraan. Sa mga sumunod na araw, pinanood niya si Tala. Hindi sa paraan ng pagbabantay ng isang amo, kundi sa paraan ng isang taong naghahanap. Pinakikinggan niya ang bawat yabag nito, ang bawat galaw. Isang hapon, habang nag-aayos si Tala ng mga bulaklak sa florera, narinig niya itong humuhuni ng isang pamilyar na himig, isang oyayi, oyayi sa buwan. Ang kantang iyon ang kantang lagi niyang inaawit kay Liwayway nung ito'y sanggol pa lamang. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Nagkataon lang ba? Kinabukasan, isang maliit na ingay ang gumambala sa katahimikan ng mansyon. Isang kalansing ng nabasag na pinggan mula sa kusina. Narinig niya ang biglang pagtigil ng lahat ng gawain na sinundan ng nanginginig na boses ni Tala. Naku po, patawarin niyo po ako, manang ising. Hindi ko po sinasadya. Naku kang bata ka. Alam mo bang magagalit ang donya niyan? Narinig ni Doña Maharlika ang mabilis na mga yabag. Ilang sandali pa, si Tala ay nasa harapan na niya. Nakaluhod, ang mukha ay basang-basa ng luha. Donya, patawarin niyo po ako. Nakabasag po ako ng pinggan. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Parang awa niyo na po. Ibawas niyo na lang po sa sahod ko. Kahit po isang buwan akong magtrabaho ng walang bayad, tatanggapin ko po. Ang pinggan na yon ay isa sa mga pinakamurang gamit sa hasyenda. Halos wala itong halaga. Ngunit ang reaksyon ni Tala, ang dalisay na takot na mawalan ng trabaho dahil sa isang maliit na pagkakamali, ay isa na namang patunay. Ang batang ito ay hindi sakim. Ang batang ito ay desperado, ngunit tapat. Kinagabihan, dinalaw siya ni Gideon sa kanyang silid. Tita, kamusta po ang araw ninyo? Tanong nito. Umupo sa silyang katapat niya. Nabalitaan ko ang nangyari sa kusina. Ang Tala, talagang yon lampa. At pagkatapos ng ginawa niya sa pitakan ninyo, Tita, hindi po kaya mas mabuting palitan na lang natin siya? Baka po sa susunod, hindi lang pinggan ang mabasag niya. Tumingin si Doña Maharlika sa direksyon ng boses ni Gideon. Isang pinggan lang yon, Gideon. Lahat tayo nagkakamali. Pero tita, hayaan mo na.
Putol ng matanda sa sasabihin ng pamangkin, ang boses ay may bigat na hindi nito inaasahan. Ayaw niyang marinig ang anumang paninira laban sa dalaga. Hindi ngayon. May iba akong iniisip. Natahimik si Gideon, tila nabigla sa hindi inaasahang pagtatanggol ng kanyang tiyahin. Ramdam ni Doña Maharlika ang pagbabago sa hangin, ang biglaang pag-igting ng katahimikan. Ang kanyang pamangkin ay tila isang asong biglang nakaamoy ng panganib. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ng matanda. Isang paraan para makita ang tunay na kulay, hindi ni Tala, kundi ni Gideon. Gideon, sabi ni Doña Maharlika. Ang boses ay pinalumanay niya. Ginawang tila isang kapritsyo ng isang matandang nangungulila. Matagal ko nang hindi nakikita. Ang mga gamit ni Liwayway, ang kanyang lumang baul. Pakiakyat mo naman dito, sa aking silid. Gusto kong hawakan ang kanyang mga alaala. Sa isang iglap, naramdaman ni Doña Maharlika ang halos hindi mahahalata, ngunit tiyak na pagbabago sa paghinga ni Gideon. Isang sandali ng paninigas, isang katahimikang mas mabigat kaysa sa karaniwan. Ang baul po ni Liwayway? Tanong ni Gideon, at kahit anong pilit nitong itago, may bahid ng kaba sa kanyang boses. Sige po, tita. Hahanapin ko po sa bodega. Hindi man niya nakikita, alam ni Doña Maharlika ang itsura ng kanyang pamangkin sa mga sandaling iyon. Sapagkat sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot mula rito. At ang takot na yon ay hindi para sa kanya. Ang takot na yon ay para sa kung anuman ang nasa loob ng baul ng kanyang yumaong anak. Ang utos ni Doña Maharlika ay tila isang batong ipinukol sa isang tahimik na lawa para kay Gideon, ang baul ni Liwayway. Sa lahat ng bagay sa hasyenda, iyon ang isa sa mga bagay na ayaw niyang galawin. Isang kahon ng Pandora na naglalaman ng mga sikretong pilit na niyang ibinaon sa limot. Ang biglaang interes ng kanyang tita dito, kasabay ng tila lumalambot nitong pakikitungo kay Tala, ay isang senyales. Isang mapanganib na senyales na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maaaring gumuho. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang tiyakin na si Tala ay mawawala sa hasyenda sa lalong madaling panahon bago pa man may kung anong matuklasan ang matanda. Hindi na sapat ang isang nawawalang pitaka. Kailangan niya ng isang kasalanang hindi mapapatawad, isang pinsalang hindi maikakaila. Ang pagkakataon ay dumating kinabukasan. Inutusan ni Doña Maharlika si Tala na palitan ang mga lumang bulaklak sa mamahaling florera na nakapatong sa isang marmol na pedestal sa gitna ng pasilyo. Hindi yon ordinaryong florera. Isa yung antigong Ming Dynasty vase, isang pamana pa mula sa mga ninuno ng pamilyang Soliman. Ang halaga niyon ay sapat na para bumili ng isang bahay at lupa sa Maynila. Ito na ang pagkakataon ni Gideon. Mula sa kanyang silid sa ikalawang palapag, pinanood niya si Tala na maingat na inalis ang mga lanta ng bulaklak. Lumabas ito saglit upang kumuha ng tubig at ng mga bagong pitas na rosas mula sa hardin. Ito na ang sandali. Mabilis, ngunit tahimik na bumaba si Gideon. Wala siyang ginawa sa florera. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na bote ng wax pampakintab ng sahig at naglagay ng kaunti sa mismong lugar kung saan laging tumatapak si Tala sa harap ng pedestal. Hindi ito makikita ng mata, ngunit sapat na para magdulot ng sakuna. Pagkatapos ay mabilis siyang nagtago sa likod ng isang haligi, naghihintay. Bumalik si Tala, bit-bit ang isang timba ng tubig sa isang kamay at ang mga bagong bulaklak sa kabila. Maingat niyang inilapag ang mga bulaklak sa isang tabi at sinimulang buhusan ng tubig ang florera. Nang matapos, kinuha niya ang mga rosas para isa-isang ayusin. Humakbang siya ng bahagya paatras para tingnan kung pantay ang kanyang pagkakaayos. At doon, sa paghakbang na yon, ang kanyang lumang tsinelas
ay tumapak sa makintab na sahig na pinahira ni Gideon ng wax. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga kamay ay iwinagayway sa hangin, desperadong naghahanap ng kakapitan. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang balakang ay tumama sa pedestal na marmol. Ang sumunod na tunog ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon, isang nakabibinging tunog ng pagbasag ng porselana na sinundan ng kalat-kalat na lagaslas ng tubig at bagsak ng mga basag na piraso sa sahig. Napatigil ang lahat. Si Tala ay nakaupo sa sahig, basang-basa, napapaligiran ng mga pira-pirasong asul at puting porselana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Bago pa man siya makasigaw, lumabas na si Gideon mula sa kanyang pinagtataguan. Ang muka ay nagpapahayag ng perpektong pagkukunwari ng pagkabigla. Tala, anong nangyari? Sumunod na lumabas ang ibang mga kasambahay at ang huli ay si Doña Maharlika. Itinutulak ang kanyang wheelchair papalapit sa pinangyarihan ng gulo. Anong ingay iyon? Tanong ng Donya. Ang boses ay matigas at malamig. Mabilis na lumuhod si Gideon sa tabi ng kanyang tiyahin. Tita. Ang plorera po, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang Ming vase, basag na po. Si Tala po, nadula. Ang bawat salita ni Gideon ay tila isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Tala. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Nadulas ako. Pero bakit? Napakakintab ng sahig. Tala, tawag ni Doña Maharlika. Ang pangalan niya. Kapag binibigkas ng matanda sa gayong tono, ay parang isang sentensya ng kamatayan. Tumayo si Tala, nanginginig ang buong katawan. Donya, di ko po, nadulas po ako. Papatawarin niyo po ako. Patawad? Umalingaw ang boses ni Gideon, puno ng hindi makapaniwalang galit. Tala, alam mo ba kung magkano ang halaga ng plorerang yan? Ang buong buhay mo, kahit pagsama-samahin pa ang sahod ng pamilya mo, ay hindi makakabayad niyan. Napaiyak na lamang si Tala. Ang mga salita ni Gideon ay totoo. Ang pinsala ay napakalaki. Ang kasalanan ay hindi maikakaila. Siya ang may hawak. Siya ang nadulas. Siya ang nakabasag. Tumingin siya kay Doña Maharlika, naghahanap ng kahit kaunting awa, ng kahit bahagyang pag-unawa. Ngunit ang mukha ng matanda ay isang maskara ng yelo. Sa loob-loob ng Donya, alam niyang may mali. Hindi kapani-paniwala ang lahat, ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang papel. Kailangan niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Gideon. Walang ingat, sabi ni Doña Maharlika. Ang bawat salita ay mabagal at mabigat. Sinira mo ang isang bagay na hindi na mapapalitan pagkatapos ng insidente sa aking pitaka. Ngayon naman ito, hindi ko na ito matatanggap. Donya, pakiusap po, pagmamakaawa ni Tala. Manahimik ka. Sigaw ng Donya. Sa unang pagkakataon ay nagtaas ito ng boses sa kanya na nagpatigil sa lahat. Wala ka ng lugar sa hasyenda na ito. Mag-empake ka ng iyong mga gamit. Lumayas ka. Ang huling salita ay tila isang sampal na gumising kay Tala sa masakit na katotohanan. Tapos na. Tapos na ang kanyang pag-asa. Tapos na ang pangarap niyang mapagamot ang kanyang ina. Sa isang iglap, gumuho ang kanyang mundo. Habang umiiyak na tumatalikod si Tala para sundin ang utos, si Gideon naman ay lumuhod sa sahig. Kunwari pinupulot ang isang malaking piraso ng basag na plorera. Ngunit ang tunay niyang ginagawa ay itago ang isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa nang siya'y mabilis na lumabas kanina. Ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, sa sulok ng kanyang mga matang puno ng luha,
Isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Tala. Isang maliit, nakatuping piraso ng papel, resibo. Nang yumuko si Gideon para kunin ito, hindi niya napansin na nahulog ito mula sa kanyang bulsa. Ito ay resibo mula sa isang kilalang antique shop sa bayan. At ang petsang nakasulat doon, kahapon. Nge. Ang mga salitang lumayas ka ay lumabas sa bibig ni Doña Maharlika na tila mga punyal. Ngunit ang bawat isang salita ay sumaksak din pabalik sa kanyang sariling puso. Mula sa kanyang wheelchair, pinanood niya ang papalayong anino ni Tala. Isang balikat na nanginginig sa pag-iyak. Isang figurang gumuho ang mundo. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong sumigaw, bawiin ang lahat, at sabihing, hindi, manatili ka, ligtas ka rito. Ngunit hindi niya magawa. Hindi pa. Hindi habang ang tunay na ahas, si Gideon, ay nanonood mula sa gilid. Ang muka ay nagpapahayag ng huwad na pag-aalala para sa kanya. Ngunit ang mga mata ay mayroong hindi maitagong kislap ng tagumpay. Alam niyang ang pagbasag ng florera ay hindi isang aksidente. Ang pagkadulas ni Tala ay napaka-perpekto, napaka-oportuno. At ang nakita niyang resibo, iyon ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya para malaman na ang lahat ng ito ay isang masamang dula na isinulat at idinirehe ng kanyang sariling pamangkin. Kailangan niyang paalisin si Tala sa mata ng lahat para mailayo ito sa kapahamakan. Kapinanang, ipatawag niya si Manang Ising, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaan niyang utusan, ang kaisa-isang nilalang sa hasyenda na nakakaalam na ang kanyang pagkabulag ay isang pagkukunwari. Ising, sabi niya sa mahinang boses, nang masiguro niyang sila lang ang nasa silid. Nasaan si Tala? Nag-iimpake na po, Donya. Umiiyak pa rin po sa kanyang kwarto. Sagot ng matanda. May bahid ng awa sa boses. Hindi siya aalis, mariing sabi ni Doña Maharlika. Ngunit kailangang isipin ng lahat, lalo na ni Gideon, na umalis na siya. Sabihin mo sa kanya, bilang kabayaran sa nasirang florera, maninilbihan siya sa akin ng walang bayad. At dahil ayokong makita ang pagmumukha niya, sa hardin ang magiging trabaho niya mula umaga hanggang gabi. Naiintindihan mo? Tumango si Manang Ising, isang maliit na ngiti ng pag-unawa ang sumilay sa kanyang mga labi. Naiintindihan ko po, Donya. Isang matalinong paraan para protektahan ang bata. Kinabukasan, ang balita ay kumalat. Si Tala Rosas ay hindi pinalayas, bagkus ay pinarusahan. Gagawin siyang hardinera hanggang sa mabayaran niya ang kanyang kasalanan. Para sa ibang kasambahay, ito ay isang parusang mas masahol pa sa pagpapalayas. Ngunit para kay Doña Maharlika, ito ay paglalagay sa dalaga sa isang lugar kung saan mas madali niya itong mababantayan. Mula sa kanyang balkonahe sa ikalawang palapag, pinakikinggan ni Doña Maharlika ang mga tunog ng hardin. Naririnig niya ang kaluskos ng gunting na pumuputol sa mga tuyong sanga, ang pagbubungkal ng lupa, at paminsan-minsan ang mahinang paghuni ni Tala. Sa kabila ng parusa, ginagawa pa rin ng dalaga ang kanyang trabaho ng buong puso. Isang katangiang lalong nagpapaalala sa kanya kay Liwayway. Isang hapon, habang siya ay nakaupo roon, napansin niyang biglang tumigil ang mga tunog mula sa hardin. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng huni ng mga ibon. Nasaan si Tatala? Anong ginagawa niya? Ilang sandali pa, narinig niya ang isang mahinang kalansing, tila tunog ng metal na tumama sa isang bato. At pagkatapos, katahimikan na naman. Ang katahimikang iyon ay nagdulot sa kanya ng kaba. May nangyari ba? Ang hindi niya alam. Sa ibaba, sa ilalim ng malagong mga halaman malapit sa paanan ng isang matandang puno ng jacaranda, ay may natuklasan si Tala. Habang nagbubungkal, tumama ang kanyang dulos sa isang matigas na bagay. Kinuha niya ito
At nang alisin niya ang kumapit na lupa, nakita niya ang isang luma at medyo kinakalawang na medalyon na hugis puso. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang maliit at kupas ng litrato, isang babae. Ngunit ang kalahati ng litrato, kung saan dapat naroon ang kasama nito, ay punit na. May kung anong pamilyar sa ngiti ng babae sa litrato, isang bagay na tila nananawagan sa isang malayong alaala. Itinago ito ni Tala sa kanyang bulsa. Ramdam ang isang kakaibang koneksyon sa piraso ng hiyas na yon. Habang nag-iisip ng malalim ang Donya, narinig niya ang boses ni Gideon mula sa ibaba, sa may terasa. May kausap ito sa telepono, ang boses ay mahina at maingat. Inakala nitong ang matanda sa balkonahe ay isang baldado at bulag na palamuti lamang. Oo, oo, ayos na. Narinig niyang sabi ni Gideon. Nawala na ang sagabal. Pansamantala. Ngunit kailangan nating bilisan. Nagiging emosyonal na ang matanda. May sandaling katahimikan. Huwag kang mag-alala. Ang pera ay handa na. Basta't gawin mo lang ang sinabi ko. Lahat ay ayon sa plano. Nagyelo ang dugo sa mga ugat ni Doña Maharlika. Sagabal, plano, pera. Ang kanyang mga hinala ay hindi na lamang hinala. Ang mga ito ay nagkakaroon na ng hugis, isang nakakatakot at masamang hugis. Kinagabihan, nang ang buong hasyenda ay mahimbing na, ipinatawag niyang muli ang isang tao. Hindi si Manang Ising, kundi si Mang Cardo, ang kanyang pinakamatapat na hardinero at tagabantay, isang lalaking naglingkod sa kanyang yumaong asawa ng maraming dekada. Pumasok ito sa kanyang silid, ang muka'y puno ng paggalang. Donya, bati nito. Iniutos ni Doña Maharlika na isara ang pinto. Sa dilim ng silid, kung saan walang ibang makakakita, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa sa harap ng iba. Tumingin siya ng diretso kay Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay bukas, matalas at puno ng bigay. Napasinghap si Mang Cardo. Donya, kayo po'y. Matagal na, Cardo. Putol niya. At kailangan kong manatiling ganito. Ngunit ngayon, kailangan ko ang iyong mga mata. Kailangan ko ang iyong katapatan. Habang buhay po akong maglilingkod sa inyo, Donya. Sundin mo si Gideon, utos niya. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Alamin mo kung sino ang kanyang kinakatagpo. Alamin mo kung saan napupunta ang pera ng hasyenda. Huwag kang magpapahalata. Ang buhay ng isang inosenteng bata ang maaaring nakataya rito. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, bumalik si Mang Cardo. Ang mukha ay seryoso. Donya, sabi nito sa pabulong na boses. Sinundan ko po si Ginoong Gideon kagabi, papunta sa bayan. At, tanong ng Donya, ang puso'y kumakabog. Nakipagkita po siya sa isang lalaking nakatalikod sa akin sa isang madilim na eskinita. Donya, hindi ko po namukhaan, ngunit malinaw po ang nakita ko. Nagbigay po si Gideon ng isang makapal na sobre, mukhang pera. Ang medalyon ay naging lihim na kayamanan ni Tala. Sa bawat sandali ng kanyang pamamahinga, mula sa nakakapagod na paghahardin, kinukuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Pinagmamasdan niya ang kupas na litrato ng babaeng nakangiti. Isang nangiting nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan na tila ba isang yakap mula sa isang nakaraang hindi niya matandaan. Hinahaplos niya ang malamig na metal. Iniisip kung sino kaya ang babaeng ito at kung bakit ang kanyang alaala ay ibinaon sa lupa sa ilalim ng puno ng jacaranda. Sa loob ng ilang araw, pinag-isipan ni Tala kung ano ang gagawin. Nararapat bang itago niya ito? O dapat ba niyang ipakita sa Donya? Baka pag-aari ito ng pamilya. Ngunit natatakot siya. Matapos ang insidente sa Florera, ang bawat pagkilos niya ay sinusukat ng takot. Paano kung isipin ng Donya
na isa na naman itong pagnanakaw o isang kasinungalingan. Ngunit ang koneksyon niya sa medalyon ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga rosas malapit sa balkonahe, kung saan laging nakaupo ang Donya, nilakasan niya ang kanyang loob. Dahan-dahan siyang lumapit, ang puso niya'y kumakabog na tila isang tambol. "Donya Maharlika," tawag niya sa mahinang boses. Hindi kumibo ang matanda, ngunit alam ni Talang nakikinig ito. Pasensya na po sa abala," sabi niya. Nanginginig ang mga kamay. May nakita po ako sa hardin. Baka po pag-aari ninyo." Maingat niyang inilabas ang medalyon mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang kamay ni Donya Maharlika na laging nakapatong sa braso ng wheelchair at marahan niyang inilagay ang medalyon sa palad nito. Sa sandaling dumampi ang malamig na metal sa balat ng Donya, isang tila kuryente ang gumapang sa buong katawan nito. Ang hugis, ang bigat, ang maliit na uka sa gilid kung saan minsan itong nabagsak. Kilalang-kilala niya ang bagay na ito. Hindi niya kailangang makakita para malaman kung ano ito. Ang kanyang hininga ay napigil. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig habang marahan niyang binubuksan ang takip ng medalyon. Kahit hindi niya nakikita ang litrato sa loob, ang alaala niyon ay nakaukit sa kanyang isipan na parang apoy. Ito ang huling regalo niya kay Liwayway bago nito lisanin ang hasyenda. Isang pares ng medalyon. Ang isa ay nasa kanya na naglalaman ng litrato ni Liwayway. Ang isa na siyang hawak niya ngayon ay naglalaman ng kanyang litrato noong kabataan niya. Ang plano ay para kahit magkalayo sila, lagi nilang dala ang isa't isa. Ngunit ang regalong yon ay naging isang sumpa, isang huling alaala ng kanilang paghihiwalay. "Sa saan mo ito natagpuan?" tanong ni Donya Maharlika. At sa unang pagkakataon, narinig ni Tala ang pagbasag sa malamig na boses nito. Isang basag na nagpapakita ng matinding emosyon. "Doon po, sa ilalim po ng matandang puno ng jacaranda," sagot ni Tala. Itinuturo ang lugar. Ang puno ng jacaranda, ang paboritong lugar ni Liwayway. Ang lugar kung saan ito laging nagbabasa, nangangarap. Ang lugar kung saan marahil ay ibinaon nito ang isang piraso ng pusong iniwan nito sa hasyenda. Ang mga tanong ay sunod-sunod na bumuhos sa isip ni Donya Maharlika na tila isang malakas na agos. Bakit naroon ang medalyon? At bakit si Tala ang nakakita nito? Nagkataon lang ba ang lahat? Ang paghuni ng Oyayi? Ang kanyang katapatan? Ang kanyang mga kilos? Hindi. Hindi na siya naniniwala sa mga nagkataon lang. "Bata," sabi ni Donya Maharlika. Humigpit ang hawak sa kamay ni Tala na halos hindi na nito namamalayan. "Saan ka nagmula? Sino ang iyong mga magulang?" Nagulat si Tala sa biglaang pag-iiba ng usapan. "Popo, ang aking ama po ay hindi ko na nakilala. Ang aking ina naman po ay sumakabilang buhay na noong ako'y sanggol pa lamang. Kinupkup lang po ako ng ali na tinatawag kong inay ngayon." Bawat salita ni Tala ay tila isang dagok sa dibdib ni Donya Maharlika. Ang iyong tunay na ina, mayroon ka bang nalalaman tungkol sa kanya? Isang pangalan? Isang bagay?" Umiling si Tala. Isang lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha. "Wala po, Donya. Ang sabi lang po ni inay, ang pangalan niya raw po ay Liwayway." Liwayway. Ang pangalan ay tumama kay Donya Maharlika na parang isang kidlat. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga tunog sa paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Isang pusong matagal nang natutulog at ngayon ay biglang nagising sa isang masakit at kagila-gilalas na katotohanan. Ang batang nasa harapan niya, ang batang inakusahan niya ng pagnanakaw,
Ang batang pinarusahan niya at pinagtrabaho sa ilalim ng init ng araw. Siya ang anak ni Liwayway. Siya ang kanyang apo. Sa ilalim ng pagkukunwari niyang pagkabulag, isang tunay na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Doña Maharlika Soliman. Isang luha ng pagsisisi, ng sakit, at ng isang pag-asang matagal na niyang ibinaon kasama ng medalyon ng kanyang anak. Ang katotohanan ay isang mabigat na balabal para kay Doña Maharlika. Ngayong alam na niyang si Tala ang nawawala niyang apo. Ang bawat sandali na hindi niya ito mayakap at maangkin ay isang parusa. Ang bawat utos na ibinibigay niya sa dalaga bilang isang amo ay tila paglalatigo sa sarili niyang kaluluwa. Ngunit kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang panindigan ang kanyang pagkukunwari. Dahil ngayon, hindi na lang katotohanan ang kanyang hinahanap. Katarungan at proteksyon para sa dugo ng kanyang dugo. Subalit ang pagbabago, gaano man kaliit, ay hindi nalingid sa mapanuring mga mata ni Gideon. Napansin niyang hindi na kasing tigas tulad ng dati ang pakikitungo ng Donya kay Tala. Paminsan-minsan, naririnig niya itong naguutos kay Manang Ising na bigyan ng mas masarap na pagkain ng dalaga, na bahagi pa rin ng parusa dahil kailangan nitong manatiling malakas para makapagtrabaho. Napansin din niyang ang mga pag-uusisa ng Donya tungkol sa baul ni Liwayway ay tumigil na tila ba may nahanap na itong kasagutan na hindi niya alam. Naramdaman ni Gideon na ang lupang kanyang kinatatayuan ay nagsisimulang gumuho. Ang kontrol na matagal niyang iningatan ay unti-unting nawawala. At si Tala, ang hamak na hardinera, ang sentro ng lahat ng ito. Naisip ni Gideon na marahil may sentimental na halaga lang ang dalaga sa matanda dahil nagpapaalala ito kay Liwayway. Ngunit sapat na yon. Sapat na ang sentimentong yon para sirain ang kanyang mga plano. Kailangan na niyang tapusin ang laro. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang wala nang babalikan pa si Tala. Isang hapon, habang nagpapahinga ang Donya sa kanyang silid, pumasok si Gideon na may dalang isang bandeha. Nakapatong doon ang paboritong porselanang tasa ng Donya at isang maliit na pitsel ng mainit na tsaa. "Tita, naghanda po ako ng tsaa para sa inyo," sabi ni Gideon. Ang boses ay puno ng paglalambing na nagpadama ng kilabot kay Doña Maharlika. "Pampakalma po. Mukhang malalim ang iniisip ninyo nitong mga nakaraang araw." "Salamat, Gideon," sagot ng Donya. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Maingat na inilapag ni Gideon ang bandeha sa mesang katabi ng Donya. Sa ilalim ng kanyang manggas, nakatago sa kanyang palad ang isang maliit na botelya. Habang nakatalikod siya saglit para ayusin ang unan ng Donya, sa isang kilos na napakabilis at sanay, binuksan niya ang botelya at pumatak ng ilang likido sa pitsel ng tsaa. Walang kulay, walang amoy. Isang lason na hindi agad tumatalab, na ang epekto ay unti-unti, na tila isang natural na atake sa puso o paghina ng katawan. "Ako na po ang magsasalin para sa inyo, tita." Alok niya, naramdaman ni Doña Maharlika ang bahagyang panginginig ng kamay ng pamangkin habang inaabot nito sa kanya ang tasa. Isang senyales na kahit gaano siya kasama, mayroon pa ring takot sa kanyang puso. "Salamat," ulit ng Donya. Dahan-dahan niyang itinaas ang tasa patungo sa kanyang mga labi. Alam niyang may mali. Ang biglaang kabaitan ni Gideon ay isang malaking pulang bandila. Ngunit ang pagtanggi niyang inumin ito ay magbubunyag lamang ng kanyang hinala. Kailangan niya ng pruweba. Sa isang mapanganib na desisyon, sumimsim siya ng kaunti. Ang lasa ay normal. Earl Grey, ang kanyang paborito. Ngunit pagkalunok niya, pagkaraan ng ilang segundo, may naramdaman siyang kakaiba. Isang bahagyang pagkahilo na hindi pangkaraniwan. Isang halos hindi mahahalata, ngunit kakaibang lasa na naiwan sa kanyang dila.
Tila may bahid ng metal. Hindi ito ordinaryong tsa. Mabilis siyang nag-isip. Kailangan niya ng sample. Kailangan niyang itago ang ebidensya. Gamit ang kahinaan ng isang bulag, sinadya niyang manginig ang kanyang kamay. Nako, sabi niya, tila nabigla. Ang tasa ay tumagilid at kaunting tsaa ang natapon sa platito nito. Ang aking mga kamay, tila nanlalambot na naman. Tita, ayos lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Gideon, ngunit sa likod ng kanyang boses ay may pananabik. Ayos lang ako, sagot ng Donya. Pakikuha na lang itong tasa, Gideon. Nawalan na ako ng ganang magtsaa. Kinuha ni Gideon ang bandeha. Ngunit bago pa man ito madala sa kusina, itinabi ni Doña Maharlika ang platitong may natapong tsaa. Itinago ito sa ilalim ng isang libro sa kanyang mesa. Ang kaunting likidong iyon ang magiging susi sa lahat. Nang makalabas si Gideon, ang epekto ng lason ay nagsimula nang maramdaman ng Donya. Ang kanyang paghinga ay bumigat at ang kanyang paningin, ang kanyang tunay na paningin, ay bahagyang nanlabo. Kailangan niyang humingi ng tulong, ngunit hindi pa. Hindi hanggang sa mailagay niya si Tala sa alanganin. At gaya ng inaasahan, hindi nagtagal. Isang komosyon ang nilikha ni Gideon. Ang Donya! Nahihilo ang Donya! Tulong! Sigaw niya mula sa pasilyo. Mabilis na nagdatingan ang mga kasambahay. Si Tala, nakatatapos lang sa kanyang trabaho sa hardin, ay narinig ang sigawan at tumakbo rin papasok. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari kay Doña Maharlika? Tanong ni Tala. Tiningnan siya ni Gideon. Ang mga mata nito'y nanlilisik sa isang perpektong pagganap ng galit at pag-aakusa. Ikaw? Anong ginawa mo? Pagkatapos mong sirain ang florera, ngayon naman ay gusto mong patayin ang tita ko para makuha ang lahat? Ano pong sinasabi ninyo? Nalilitong tanong ni Tala. Hindi sumagot si Gideon. Sa halip, humarap ito sa ibang mga kasambahay. Ang babaeng ito ay isang ahas. Gusto niyang lasunin ang Donya. Halughugin natin ang kanyang kwarto. Sigurado akong may makikita tayong ebidensya. Bago pa man makapalag si Tala, hinila na ni Gideon ang ibang mga utusan patungo sa maliit na silid ng mga katulong kung saan siya natutulog. Walang pakundangang hinalughog nila ang kanyang mga gamit. Ang iilang piraso niyang damit ay inihagis sa sahig. Ang kanyang maliit na baul ay ibinuhos ang laman. At doon, mula sa ilalim ng kanyang unan, isang lugar kung saan sigurado siyang wala siyang itinago. Isang maliit at maitim na botelya ang gumulong palabas. Kaparehong-kapareho ng botelyang ginamit ni Gideon kanina. Dinampot ito ni Gideon at itinaas para makita ng lahat. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, isang deklarasyon ng huwad na hustisya. Narito ang ebidensya, si Tala Rosas, ang hamak na hardinera, ay tinangkang lasunin si Doña Maharlika Soliman. Pamango. Ang botelyang itinaas ni Gideon ay tila isang hatol na binigkas ng walang paglilitis. Para kay Tala, ang mundo ay umikot at huminto ng sabay. Ang mga mukha ng mga kasambahay na nakapaligid sa kanya ay tila mga maskara ng pagkasuklam at pag-aakusa. Ang kanilang mga bulungan ay parang bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ngunit wala siyang maintindihan ni isang salita. Hindi po sa akin yan. Iyon lamang ang salitang nagawa niyang bigkasin. Ang kanyang boses ay isang mahinang pakiusap sa gitna ng sigawan. At sino ang maniniwala sa'yo? Sumbat ni Gideon, ang kanyang pag-arte ay perpekto. Lumapit ito kay Tala, ang mga matay nag-aalab sa huwad na galit. Isang hamak na magnanakaw na naging mamatay tao. Pinalaki ka sa hirap kaya handa kang pumatay para sa pera. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat paratang ay isang sugat. Ngunit hindi ang mga masasakit na salita ni Gideon ang nagpaguho sa kanya.
Ito ay ang katahimikan. Ang nakabibinging katahimikan mula sa babaeng pinagkakautangan niya ng lahat. Sa gitna ng gulo, ang tanging pag-asa niya ay nasa taong nakaupo sa wheelchair. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa isang desperadong kilos, itinulak niya ang mga humaharang na kasambahay at tumakbo papalapit sa Donya. Lumuhod siya sa sahig na malamig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na naghahangad na hawakan ang laylayan ng damit nito. Donya Maharlika, pakiusap po. Ang kanyang tinig ay basag na sa pag-iyak. Maniwala po kayo sa akin. Kahit sino po ay kaya kong saktan. Pero kayo po, hinding-hindi. Utang ko po sa inyo ang pag-asa ng nanay ko. Bakit ko po sisirain yon? Pakiusap po, Donya. Tumingala siya. Ang kanyang mga matang puno ng luha ay naghahanap ng kahit anong bahid ng pag-unawa sa mukha ng matanda. Ngunit ang kanyang nakita, ang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang mukha ni Donya Maharlika ay isang blangkong pader. Walang awa, walang pagdududa. Tanging isang malamig at matigas na desisyon. Si Gideon ay mabilis na pumagitna. Itinayo ang sarili bilang isang pader sa pagitan ni Tala at ng kanyang tiyahin. Huwag kang lumapit sa tita ko. Ahas ka! Sigaw nito. Baka kung ano pa ang gawin mo sa kanya. At sa wakas, nagsalita ang Donya. Ang boses nito ay mas malamig pa kaysa sa marmol na sahig na kanyang kinluluhuran. Una, simula ng matanda, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Ang pitaka, pinalampas ko. Sunod, ang plorera ng aking mga ninuno. Pinarusahan kita, ngunit binigyan pa rin ng pagkakataon. At ngayon, ang buhay ko, na ang gusto mong kunin kapalit ng aking yaman? Hindi po totoo yan, Donya. Isang pagkakamali po ang lahat. Pagmamakaawa ni Tala. Tumingin ang Donya sa kawalan sa direksyon kung nasaan si Tala at binigkas ang mga salitang tuluyang wumasak sa dalaga. Pinagkatiwalaan kita. Binuksan ko ang aking pamamahay para sa'yo. At ang isinukli mo sa akin ay kamamandag. Isa kang ahas talarosas. Isang makamandag na ahas na nagbabalat kayong tupa. Napatigil sa pag-iyak si Tala. Ang sakit ay napalitan ng pamamanhid. Wala ka ng lugar sa Hacienda de Sinagtala. Pagpapatuloy ng Donya, ang kanyang boses ay tila isang martilyo ng hukom. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Mag-empake ka. At ngayon din, lumayas ka. Ang huling dalawang salita ay isang sigaw, isang utos na umaling-aungaw sa buong mansyon at tumatak sa puso ni Tala magpakailanman. Walang sino man ang tumulong sa kanya. Walang sino man ang nagsalita para sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tinalikuran niya ang lahat, ang nagbubunying si Gideon, ang mga mapanghusgang mata ng mga kasambahay, at ang babaeng minsan niyang inakalang may gininto ang puso sa likod ng anyong bato. Habang naglalakad siya palabas, nagsimulang pumatak ang ulan. Una ay ambon lamang, ngunit pagdating niya sa dambuhalang tarangkahan, ito'y bumuhos na ng malakas. Ang bawat patak ay tila nakikisabay sa luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang hardin na minsan niyang inalagaan ay tila umiiyak para sa kanya. Nang bumukas ang tarangkahan at humakbang siya palabas, tiningnan niya sa huling pagkakataon ang mansyon. Sa bintana ng silid ni Donya Maharlika, nakita niya ang anino nito hindi gumagalaw. Isang reynang nakaupo sa kanyang trono ng kalungkutan. Isinara ang tarangkahan sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagsasara niyon ay ang tunog ng pagsasara ng lahat ng pinto ng pag-asa sa kanyang buhay. Mag-isa siya sa daan, basang-basa ng ulan. Dala-dala hindi lamang ang kanyang maliit na bag, kundi ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang mundo ay gumuho.
Ang lahat ay nawala. Sa loob ng mansyon, nang ang katahimikan ay muling maghari, dahan-dahang itinulak ni Gideon ang wheelchair ng kanyang tiyahin papalayo sa bintana. Isang ngiti ng ganap na tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huminto siya sa likod ng donya, yumuko ng bahagya at bumulong sa tainga nito. Sa wakas, ligtas na kayo, tita. Ngayon, huminga siya ng malalim, ninamnam ang sandali. Pag-usapan na natin ang testamento. Hindi kumibo si Doña Maharlika, ngunit sa ilalim ng pagkukunwari niyang pagkabulag, ang mga matang hindi nakakakita ay tila nagliliyab sa isang lamig na kayang magpayelo ng impyerno. Sa likod ng saradong pinto ng kanyang silid, si Doña Maharlika ay hindi isang bulag na matandang talunan. Siya ay isang general na naghahanda para sa kanyang huling digmaan. Ang bawat sigaw na pinakawalan niya kay Tala, ang bawat salita ng pagtataboy, ay isang kalkuladong sakripisyo, isang masakit na hakbang para ilagay ang kanyang reyna sa isang ligtas na lugar bago niya isakripisyo ang kanyang mga peon para matalo ang kalaban. Ang imahe ni Tala na naglalakad papalayo sa ilalim ng buhos ng ulan ay isang sundang na paulit-ulit tumatarak sa kanyang konsensya. Ngunit ang imaheng iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para kay Liwayway, para sa hustisya, para sa apo niyang ninakawan ng pagkatao. Nang gabing iyon, habang si Gideon ay nagdiriwang sa kanyang tagumpay, marahil ay umiinom ng mamahaling alak sa ibaba, si Doña Maharlika ay gumawa ng isang tawag. Ilang oras ang lumipas, sa isang madilim at malayong kalsada, papalabas ng baryo mapayapa, isang figura ang nakaupo sa loob ng isang naghihintay na shed. Si Tala Rosas, basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa bigat ng kanyang kabiguan. Wala na siyang mapupuntahan. Ang perang naipon niya ay kakarampot. Paano niya haharapin ang kanyang ina? Anong sasabihin niya? Isang lumang owner-type jeep ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang isang pamilyar na lalaki. May dalang isang malaking payong at isang makapal na kumot, si Mang Cardo. Talaiha, sabi ng matandang hardinero. Ang boses ay mahinahon at puno ng pag-aalala. Tumingala si Tala, ang mga matay namumugto. Mang Cardo, anong ginagawa ninyo rito? Sinugo ako. Simpleng sagot nito. Ipinatong ni Mang Cardo ang kumot sa nanginginig na balikat ni Tala. Sinugo ako ng donya. Halika na, hindi ka ligtas dito. Naguguluhan si Tala. Pero pinalayas niya po ako. Galit po siya sa akin. Umiling si Mang Cardo, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang kulubot na mukha. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan, iha. Minsan, ang pinakamasakit na salita ay nagmumula sa pusong pinakatinatangkang magprotekta. Ginawa niya yon para iligtas ka. Halika na. Dinala ni Mang Cardo si Tala, hindi pa balik sa mansyon, kundi sa isang maliit na kubo sa pinakadulong bahagi ng lupain ng hasyenda, malapit sa Manggahan, isang lugar na halos nalimutan na ng lahat. Mainit ang ilaw sa loob, at si Manang Ising ay naghihintay na may dalang mainit na sabaw at malinis na damit. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman ni Tala ang tunay na kalinga. Kahit na ang kanyang isip ay puno pa rin ng kalituhan. Kinabukasan sa mansyon, ipinatawag ni Doña Maharlika ang kanyang abogado, si Attorney De Leon. Sinadya niyang iwan na bahagyang bukas ang pinto ng kanyang opisina. At gaya ng inaasahan, naramdaman niya ang presensya ni Gideon na naglalakad-lakad sa pasilyo. Nagkukunwaring may hinahanap, ngunit ang totoo'y nakikinig. Attorney, sabi ni Doña Maharlika, ang kanyang boses ay mahina at tila pagod na pagod. Gusto kong baguhin ang aking testamento. Ang lahat ng aking ari-arian, ang Hacienda de Sinagtala. Gusto kong iwan sa kaisa-isang taong nagpakita sa akin ng tunay na pagmamalasakit. Ang aking pamangkin, si Gideon Montenegro.
Sa labas ng pinto, isang hindi maitagong ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Gideon. Ito na. Ang huling piraso ng kanyang plano ay nalalagay na sa lugar. Nang makaalis ang abogado, muling ipinatawag ito ng Donya sa isang lihim na tawag sa telepono. Narinig ba niya, attorney? Tanong niya. Malakas at malinaw, Donya. Nasa labas lang siya ng pinto. Sagot ng abogado. Nakuha na niya ang pain. Ano na ang susunod na hakbang? Ihanda mo ang tunay na dokumento. Utos ni Donya Maharlika. Ang boses ay matigas na ngayon at puno ng awtoridad. At ihanda mo ang lahat ng ebidensyang ipinadala ko sa iyo. Ang resulta ng laboratory test sa ang testimonya ni Mang Cardo, at ang resibo mula sa antique shop. Magkakaroon tayo ng isang family meeting sa Makalawa. Samantala, sa kubo, dinalaw ni Manang Ising si Tala. Bukod sa pagkain, may dala itong isang maliit at lumang kahon na gawa sa velvet. Pinabibigay ng Donya, sabi ni Manang Ising. Nagtatakang binuksan ito ni Tala. Sa loob, may isang medalyon na hugis puso. Kaparehong-kapareho ng natagpuan niya, ngunit ito ay baras makintab at inalagaan. Binuksan niya ito. Sa loob ay may litrato ng isang napakagandang dalaga. Ang babaeng nasa pira-pirasong litrato na nasa kanya. Si Liwayway. Ang ganda niya. Bulong ni Tala. Oo, sabi ni Manang Ising. At may isa pa siyang pinabibigay. Inilabas ng matanda ang isang piraso ng lumang litrato. Ito ang punit na kalahati ng litratong natagpuan ni Tala. Dahan-dahan niyang inilapit ito sa medalyon ni Tala. Ang piraso ay naglalaman ng litrato ng isang babaeng mas bata, ngunit hindi maikakailang si Donya Maharlika. Nakangiti ito, at nakaakbay sa kanya si Liwayway. Ang dalawang piraso ay perpektong nagdugtong, isang larawan ng mag-inang masaya. Napatitig si Tala, ang babaeng nagpalayas sa kanya, ang kanyang ina, magkasama. Ang lahat ng tanong, lahat ng kalituhan, ay biglang nagkaroon ng sagot. Ang dugo na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang dahilan ng kakaibang koneksyon. Ang lahat ay umikot sa isang katotohanan. Dumating ang araw ng pagpupulong. Ang malaking hapagkainan ng mansyon ay inihanda. Sa kabisera, nakaupo si Gideon Montenegro. Suot ang kanyang pinakamahal na Amerikana. Ang muka ay hindi maitago ang pananabik. Sa kanyang isip, ito na ang araw ng kanyang koronasyon. Ang malaking pinto ay bumukas. Dahan-dahang pumasok si Donya Maharlika. Itinutulak ang kanyang wheelchair ni Manang Ising. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang anumang emosyon na lalong nagpakaba sa lahat maliban kay Gideon. Umupo siya sa tapat ng kanyang pamangkin. Si Attorney De Leon ay nakaupo sa gilid. Isang folder ng mga dokumento ang nasa kanyang harapan. Tumingin si Gideon sa kanyang tiyahin. Handa na po ba kayo, tita? Tanong niya. Ang boses ay puno ng kasinungalingan. Hindi sumagot si Donya Maharlika. Sa halip, gumawa siya ng isang bahagyang senyas gamit ang kanyang kamay, isang tango na halos hindi mahahalata. Tumikhim si Attorney De Leon, kinuha ang pinakaibabaw na dokumento mula sa folder. Ayon sa huling habilin at testamento ni Donya Maharlika Soliman, panimula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang lahat ng kanyang yaman at pag-aari ang lahat ay naghihintay. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ang bitag ay handa na. Ang bawat segundo ng katahimikan habang naghahanda si Attorney De Leon ay tila isang oras para kay Gideon. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang panlabas na anyo. Isang mapagmahal na pamangkin na nag-aalala sa kanyang tiyahin. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay nagdiriwang. Naisip niya ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang kanyang maingat na pagpaplano, ang kanyang perpektong pag-arte. Sa wakas, ang lahat ng ito ay magbubunga na. Ang Hacienda de Sinagtala, ang yaman ng mga Soliman, ang lahat ay mapupunta sa kanya.
Ayon sa huling habilin at testamento ni Doña Maharlika Soliman, ulit ng abogado, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Ang lahat ng kanyang yaman at pag-aari ay ipapamana sa... Napigil ang hininga ni Gideon. Sa sandaling iyon, isang kamay ang itinaas ni Doña Maharlika. Isang simpleng kilos, ngunit naglalaman ito ng bigat ng isang utos na hindi maaring suwayin. Sandali, sabi niya. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay pumutol sa tensyon na parang isang matalim na kutsilyo. Mayroon akong nais sabihin bago ipagpatuloy iyan. Lumingon si Gideon sa kanya. Isang bahid ng inis ang gumuhit sa kanyang muka, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng pag-aalala. Tita, ayos lang po ba kayo? Baka po napapagod na kayo. Hayaan na po nating tapusin ito ng abogado. Hindi siya pinansin ni Doña Maharlika. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kawalan na tila may tinititigang isang bagay na sila lamang ang nakikita. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa braso ng kanyang wheelchair. Gamit ang isang lakas na matagal nang itinago. Isang lakas na nagmula sa galit at pagmamahal. Itinulak niya ang kanyang sarili. Una ay ang pag-igting ng kanyang mga braso. Sunod ay ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang katawan. At sa harap ng hindi makapaniwalang mga mata ni Gideon, si Doña Maharlika Soliman, ang bulag, ang lumpo, ang kahabag-habag na matanda, ay tumayo mula sa kanyang wheelchair. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga kasambahay na nakatayo sa gilid. Ngunit ang reaksyon ni Gideon ay higit pa sa pagkabigla. Iyon ay purong takot. Ang kanyang mukha ay namutla, na tila nakakita ng multo, at pagkatapos, ang huling dagok. Dahan-dahang iminulat ni Doña Maharlika ang kanyang mga mata, at ang mga matang iyon ay hindi na malabo o maputi. Ang mga ito ay buhay, nagniningas sa galit at nakatutok ng diretso sa kanya. Gideon, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na mahina. Ito ay malakas, matatag, at puno ng kapangyarihan. Akala mo ba talaga ay nagtagumpay ka na? Napaatras si Gideon na tumba sa kanyang upuan. Papaanong imposible? Walang imposible sa isang inang naghahanap ng hustisya para sa kanyang anak. Dagundong ng boses ng Donya, tumingin siya kay Attorney De Leon. Ngayon na, Attorney. Mula sa kanyang folder, inilabas ng abogado ang isang serye ng mga dokumento. Unang ebidensya, sabi nito, isang laboratory report mula sa St. Luke's Medical Center. Ang sample ng TECA na itinabi ni Doña Maharlika ay nagpositibo sa digitoxin, isang lason na nagdudulot ng unti-unting paghina ng puso. Pangalawang ebidensya, pagpapatuloy nito, isang resibo mula sa Antigua de Oro, isang antique shop na may petsang isang araw bago mabasag ang Ming vase, nakapangalan sa isang Gideon Montenegro. At pangatlo, sabi ng abogado, tiningnan si Mang Cardo na nakatayo sa gilid. Ang sinumpaang salaysay ni G. Ricardo Fuentebella na nagsasabing nasaksihan niya ang pagbibigay ni G. Montenegro ng malaking halaga ng pera sa isang hindi kilalang lalaki sa isang madilim na eskinita. Ang bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Gideon na wala na ang kanyang kumpiyansa. Ang natira na lang ay isang taong nasukol, isang hayop na handang mangagat. Mga kasinungalingan, sigaw niya, itinuturo si Doña Maharlika. Lahat yan ay gawa-gawa lang ng isang ulyanin at desperadong matanda. Peke ang lahat ng yan. Peke? Tanong ni Doña Maharlika, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tulad ng pekeng pagmamalasakit mo? Tulad ng pekeng pag-aalala mo? O tulad ng pekeng pagluluksa mo para sa pinsan mong si Liwayway?
Huwag mong mabanggit-banggit ang kanyang pangalan. Bakit, Gideon? Dahil natatakot ka? Hamon ng Donya. Lumakad siya papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat sa kahulugan. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Ang pagkamatay ni Liwayway ay hindi isang simpleng aksidente. May kinalaman ka roon at alam mo rin kung sino ang kanyang anak. Ang batang pilit mong sinisiraan at tinangkang patayin. Ang batang alam mong siyang tunay na tagapagmana ng lahat ng ito. Sa hudyat na yon, ang malaking pinto ng silid-kainan ay muling bumukas. Tahimik na pumasok si Talarosas. Hindi na siya ang hardinerang puno ng putik at takot. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakaayos at sa kanyang mukha, wala nang bakas ng luha. Tanging determinasyon. Napatitig si Gideon kay Tala pagkatapos ay kay Doña Maharlika at pabalik ulit. Ang kanyang utak ay nagpupumilit na tanggapin ang katotohanang matagal na niyang itinatanggi. Tinaas ni Doña Maharlika ang kanyang kamay at inakbayan ang kanyang apo. Humarap siya sa lahat ng naroroon, lalo na kay Gideon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na tila isang proklamasyon. Harapin ninyo, anunsyo niya. Ang kanyang mga mata ay muling nagniningning, hindi sa galit, kundi sa pagmamahal at pagmamalaki. Siya si Tala Rosas, ang anak ng aking pinakamamahal na si Liwayway, ang aking apo, at ang kaisa-isang tagapagmana ng Hacienda de Sinagtala. Ang proklamasyon ni Doña Maharlika ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid-kainan. Sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo. Ang pagkakahawig, ang oyay, ang medalyon. Ang lahat ay nakaturo sa isang katotohanang hindi na matatatakasan. Ngunit para kay Gideon, ang katotohanan ay hindi isang bagay na tatanggapin. Ito ay isang kaaway na kailangang wasakin. Isang tawa ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Hindi ito tawa ng kagalakan, kundi tawa ng isang taong nawala na sa katinuan. Isang tawang puno ng pait, galit at kabiguan. Tagapagmana, ulit niya, tumatayo mula sa kanyang pagkakasalampak sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi na nakatutok sa Donya kundi kay Tala. Ang hamak na anak ng isang hamak na magsasaka, ang bastarda ng hasyenda, siya ang tagapagmana. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang aking apo. Sigaw ni Doña Maharlika, humahakbang para protektahan si Tala. Bakit, tita? Dahil totoo? Lalong lumakas ang tawa ni Gideon. Kayo ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kayo, kung hindi dahil sa inyong walang kwentang pride, sa pagkasuklam ninyo sa mahihirap, sana'y buhay pa si Liwayway. Sana'y hindi siya namatay sa lungkot at kahihiyan. Bawat salita ni Gideon ay isang saksak sa puso ni Doña Maharlika. Dahil sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niyang may katotohanan sa sinasabi nito. Alam ko ang lahat, tita. Pagpapatuloy ni Gideon, ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Nakita ko kung paano ninyo siya itaboy. Nakita ko kung paano siya lumuhod at magmakaawa, tulad ng ginawa ng anak niya sa inyo. Pero ano ang ginawa ninyo? Ipinagtabuyan ninyo siya. At ako ang sumunod sa kanya. Ako ang nakadiskubre na buntis siya. Ako ang nakakaalam na babalik sana siya para humingi muli ng tawad. Nanlaki ang mga mata ng Donya. Bumalik siya? Oo, pero sinabi ko sa kanya na wag na, sabi ni Gideon. Isang demonyo ang ngumiti sa kanyang mga labi. Sinabi ko sa kanya na isinumpa na ninyo siya at ang magiging anak niya, na mas gugustuhin ninyo pang mamatay kaysa tanggapin ang isang bastardo sa pamilya. At ang lalaking minamahal niya, sinigurado kong hindi na rin niya mahahanap. Pinaniwala ko siyang iniwan na siya. Pinatay ko ang kanyang pag-asa, tita. Unti-unti, hanggang sa wala nang natira sa kanya kundi ang kahihiyan. Kayo ang nagsimula, tita.
Tinapos ko lang. Ang pag-amin ay tila isang bombang sumabog sa katahimikan ng silid. Ang kasamaang itinago ni Gideon sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay lumabas. Mas maitim at mas nakakalason kaysa sa inaakala ng lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Sila ay tahimik na naghintay sa hudyat ni Attorney De Leon. Gideon Montenegro, sabi ng abogado sa isang matigas na boses. Inaaresto ka sa salang attempted murder at sa iba pang mga krimen na iimbestigahan pa. Nang makita niya ang mga pulis, doon lamang tuluyang gumuho ang lahat ng natitirang tapang ni Gideon. Nagwala siya. Nagpumiglas, ngunit huli na ang lahat. Habang kinakabitan siya ng posas, ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang pagkasuklam, nakatitig kay Doña Maharlika. Kahit mabulok ako sa kulungan, sigaw niya habang kinakaladkad palabas, tandaan ninyo ito. Kayo ang pumatay sa sarili ninyong anak. Nang maisara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang pumalibot sa silid. Ang bigat ng huling sinabi ni Gideon ay naiwan sa hangin. Ang mga kasambahay ay nakayuko, hindi magkanda-ugaga kung ano ang gagawin. Ngunit si Doña Maharlika ay hindi na sila nakikita. Ang kanyang buong mundo ay umikot lamang sa isang tao, ang kanyang apo, ang buhay na alaala ng kanyang kasalanan at ang kanyang tanging pag-asa. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, ginawa ni Doña Maharlika ang isang bagay na hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga tuhod na matagal nang hindi yumuyukod kanino man ay dahan-dahang lumapat sa malamig na sahig na marmol. Lumuhod siya sa harap ni Tala. Donya, bulong ni Tala, nabigla. Tumingala si Doña Maharlika at sa unang pagkakataon, ang mga matang minsang nagpanggap na bulag ay naging isang bukas na aklat ng sakit at pagsisisi. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako, apo ko, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit na naipon sa loob ng 20 taon. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyong ina. Ang katigasan ng puso ko, ang pride ko, iyon ang tunay na lason. Patawarin mo ako sa lahat ng pagsubok na idinulot ko sa iyo. Patawarin mo ang isang matandang hangal na muntik nang sirain ang kaisa-isang biyaya na natitira sa kanya. Hindi na napigilan ni Tala ang sarili niyang mga luha. Ang galit na dapat sana'y nararamdaman niya ay nawala. Pinalitan ng isang napakalaking agos ng awa at pag-unawa. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang donya ng hasyenda. Siya ay isang lola na nawalan ng anak at ngayon ay nagmamakaawa para sa kapatawaran, umiling si Tala. Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay sila. Kinuha niya ang mga nanginginig na kamay ng matanda. Tumayo po kayo, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Dahan-dahan niyang itinayo ang matanda. At nang sila'y makatayo, ginawa ni Tala ang isang bagay na pareho nilang hinahangad sa kanilang mga puso. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang lola. Sa yakap na yon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Ang mga taon ng kalungkutan, ng pangungulila, ng kasinungalingan, ay tila natunaw ng init ng kanilang mga luha. Ang isa ay umiiyak para sa inang hindi niya nakilala. Ang isa naman ay umiiyak para sa anak na itinaboy niya. Nang sila'y maghiwalay sa pagkakayakap, pinunasan ni Tala ang mga luha sa pisngi ng matanda. Ang kanyang mga mata, bagamat namumugto, ay puno ng isang bagong liwanag. Tumingin siya sa paligid, sa mga naguguluhang mukha, at pagkatapos ay sa babaeng nasa harapan niya. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isip. Isang tanong na magtatakda ng kanilang bagong simula. Ngayon po, huminga siya ng malalim.
Ano na po ang gagawin natin, Lola? Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hacienda de Sinagtala ay tila muling isinilang. Ang dating mabibigat na kurtinang laging nakasara ay ngayoy bukas na bukas, hinahayaang pumasok ang ginintoang sinag ng araw. Ang dating nakabibinging katahimikan ay napalitan na ng mga halakhak ng mga bata at masayang kwentuhan ng mga bisita. Ang takot na dating bumabalot sa mga pasilyo ay napawi na, pinalitan ng isang hangin ng pag-asa. Para kay Tala, ang pagbabago ay hindi lamang sa paligid. Ito ay nasa loob niya. Hindi na siya ang dalagang laging nakayuko, takot sa sariling anino. Ngayon, lumalakad siya sa hasyenda nang may kumpiyansa at layunin, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang tagapag-alaga ng isang pamanang ibinangon mula sa abo. Isang maaraw na Sabado, ang hardin ng hasyenda ay napuno ng mga tao mula sa baryo Mapayapa. Mayroong mga mesa na puno ng pagkain at isang maliit na entablado ang itinayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ito ang opisyal na paglulunsad ng Liwayway Foundation, isang organisasyong itinayo ni Doña Maharlika at Tala para tulungan ang mga single mother at mga ulilang bata sa kanilang probinsya. Nakatayo si Doña Maharlika sa entablado, hindi sa likod ng isang wheelchair kundi sa sarili niyang mga paa. Sa kanyang tabi ay si Tala. Hawak ng Donya ang mikropono at ang kanyang boses na dati ginagamit niya para mag-utos at manghusga ay ngayoy puno ng kapakumbabaan. Sa loob ng maraming taon, panimula niya, ang kanyang mga mata ay marahang lumibot sa mga panauhin. Ang Hacienda de Sinagtala ay naging isang islang sarado, puno ng anino ng nakaraan at ng aking mga pagkakamali. Ngunit may isang bituin na dumating, sabi niya, at lumingon kay Tala na may ngiti. Isang tala na nagdala ng liwanag at nagturo sa isang matandang tulad ko kung paano muling matutong magtiwala at magmahal. Ang pundasyong ito, pagpapatuloy niya, ay hindi lamang para tumulong. Ito ay isang paghingi ng tawad, isang pag-alala sa aking anak na si Liwayway at isang pangako na ang bawat liwayway o bukang liwayway sa bayang ito ay magdadala ng bagong pag-asa. Pumalakpak ang lahat. At sa gitna ng palakpakan, nakita ni Tala ang 2 importanteng tao sa kanyang buhay na magkatabing nakaupo sa ilalim ng isang tolda, ang kanyang Lola Maharlika at ang kanyang ina-inahan, si Aling Zeni, na ngayon ay malusog na at maayos na ang kalagayan dahil sa tulong ng hasyenda. Matapos ang programa, nilapitan nila ang 2. "Inay," sabi ni Tala, sabay manos sa kanyang kinagisnang ina. "Nagustuhan niyo po ba?" "Napakaganda anak," sabi ni Aling Zeni. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kasiyahan. Lumingon siya kay Doña Maharlika. "Doña, wala po akong ibang masasabi, kundi salamat. Salamat sa pag-aaruga ninyo sa aking Tala at sa pagtulong ninyo sa akin." Umiling si Doña Maharlika at hinawakan ang kamay ni Aling Zeni. "Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Zeni," sabi niya. "Ang boses ay puno ng sinseridad. Inalagaan mo ang pinakamahalaga kong kayamanan nung mga panahong ako mismo ay bulag sa katotohanan. Utang ko sa iyo ang buhay ng aking apo. Mula ngayon, hindi na Donya ang itawag mo sa akin. Maharlika na lang." Niyakap ng 2 babae ang isa't isa, ang lola at ang ina-inahan. Pinag-isa ng kanilang pagmamahal para kay Tala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala na ang kanyang puso ay ganap ng buo. Ang 2 mundo niya ay hindi na magkahiwalay. Sila ay isa na. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, naglalakad-lakad sina Tala at ang kanyang lola sa hardin. Wala na ang wheelchair. Madalas na itong maglakad ngayon na tila ba ang bawat hakbang ay isang paraan
para bawiin ang mga taon na kanyang sinayang sa pagkukunwari. Huminto sila sa ilalim ng paborito nilang puno, ang matandang puno ng jacaranda. Alam mo, Apo, sabi ni Doña Maharlika habang pinagmamasdan ang mga lilang bulaklak na nalalaglag. Dito kami laging naglalaro ng iyong ina noong bata pa siya. Lagi niyang sinasabi na ang mga bulaklak na ito ay parang mga bituing nahulog mula sa langit. Ngumiti si Tala. Siguro po, isa sa mga bituing iyon ay ako. Tumawa ng mahina ang Donya, isang tunog na musika sa pandinig ni Tala. Oo, Apo, ikaw ang pinakamaliwanag sa lahat. Nanatili sila roon ng tahimik, pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Ang mga anino ng kahapon ay napawi na. Ang mga multo ng pagsisisi ay napatahimik na. Ang natira na lamang ay ang kapayapaan ng kasalukuyan at ang pangako ng hinaharap. Bago pa man tuluyang magdilim, hinawakan ni Tala ang kamay ng kanyang lola. Lola, bulong niya. Bakit, Apo? Salamat po. Hindi na kailangan pang tanungin ni Doña Maharlika kung para saan iyon. Naintindihan niya. Ito ay pasasalamat para sa lahat. Sa pagtanggap, sa pagmamahal, sa bagong simula. Hinaplos niya ang pisngi ni Tala, ang parehong pisngi ng kanyang anak na si Liwayway. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, sagot niya. Ibinalik mo ang liwanag sa Hacienda de Sinagtala. Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok, magkasama silang tumayo sa balkonahe. Sa silangan, ang kadiliman ay unti-unting naglalaho, nagbibigay daan sa isang mapulang guhit ng liwanag. Pinanood nila ang dahan-dahang pagsikat ng araw. Pinanood nila ang pagdating ng isang bagong umaga, isang bagong pag-asa, isang bagong liwayway. At sa pagsikat ng isang panibagong liwayway sa Hacienda de Sinagtala, dito po natin tinatapos ang kwento ni na Doña Maharlika at ng kanyang apo, si Tala. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok, sa bawat luha at tagumpay sa loob ng hasyenda. Ang inyong pakikinig ay ang hanging nagbigay buhay sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang salaysay na ito, ang tangi kong hangad ay hindi lamang maghatid ng isang kwentong kapupulutan ng pansamantalang aliw, kundi ang mag-iwan ng isang maliit na binhi ng pag-asa sa ating mga puso. Ang paglalakbay ni na Maharlika at Tala ay naging paglalakbay ko na rin. Isang paglalakbay patungo sa pag-unawa na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nadarama ng kaluluwa. Sana ang kwento ng Hacienda de Sinagtala ay magsilbing paalala sa atin na gaano man kadilim ang ating nakaraan o gaano man kabigat ang mga pagkakamaling ating pinapasan, laging may puwang para sa pagpapatawad at laging may sisikat na bagong umaga. Ang pag-ibig ng isang pamilya sa pinakadalisay nitong anyo ay may kakayahang maghilom, magbuo, at magbigay liwanag sa pinakamadidilim na sulok ng ating buhay. Ngayon, bago po tayo tuluyang magpaalam, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano po ang pinakapumukaw sa inyong damdamin sa kwentong ito? Anong aral ang inyong babaunin sa inyong puso? Ibahagi niyo po sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang mahalagang regalo at inspirasyon para sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig, ako po ang inyong lingkod, na laging nagmamahal, Pusong Hiwaga PH.